Isa pong napakalaking galaw ang ipinakita ni XRP matapos lumobo ang kanyang trading volume ng higit sa $5.6 billion sa loob lamang ng 24 hours. Pero hindi lang basta hype ang dahilan sa likod ng pagtaas na ito. May malalalim na dahilan at karamihan dito ay may kinalaman po sa mga institutional investors at ang mas matibay pang pagtanggap sa technology hatid ng Ripple. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit po sumabog ang galaw ng XRP, ano ang papel ng mga malalaking institutions sa likod nito at bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po biglang sumabog ang galaw ni XRP sa market. Sa loob lamang po ng 24 oras ay nagkaroon ng matinding pagtaas sa on-chain activity ni XRP. Ang ibig sabihin nito ay dumami ang aktual na transactions sa blockchain network nito. At kasabay po nito ay lumobo rin ang kabuang halaga ng trading volume. Umabot po ito sa higit $5.6 billion kung saan ay isang sinyalis ng matinding bullish momentum. Hindi po ito normal na galaw para sa isang crypto tulad ni XRP. Kaya naman maraming eksperto ang nagsasabing may mas malalim na dahilan sa likod nito. Ayon po sa mga ulat ay malaking bahagi ng spike na ito ay dahil po sa patuloy na pagsuporta ng mga institutional investors o mga malalaking kumpanya at bangko sa technology ni Ripple. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng institutional adoption sa pagtaas ng XRP? Isa po sa mga pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng interest kay XRP ay ang patuloy na institutional adoption ng technology ginagamit nito. Ang Ripple po ay may sariling ODL system or on-demand liquidity kung saan ay isa pong serbisyo na tumutulong sa mga bangko at financial institutions na magpadala ng pera sa ibang bansa ng mabilis at saka mura. Ayon po sa CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse, ay naniniwala siya na kaya ni XRP na hawakan ang hanggang 20% ng kabuuang transaction sa buong mundo na kasalukuyang dumadaan sa SWIFT. Ang SWIFT po ay ginagamit ng mga bangko sa buong mundo para magpadala ng pera. Ibig sabihin ay kung tama po si Ginong Brad ay pwede pong dumaan kay XRP ang halos $30 trillion kada taon. Ayan. Ngayon ay paano naman po nag-react ang buong crypto market sa paggalaw ni XRP? Dahil po sa biglaang pag-surge ng galaw ni XRP ay hindi lamang ang coin na ito ang naapektuhan. Napukaw rin ang atensyon ng buong crypto market. Ayon po sa mga analyst ay nagkaroon ng masiglang galaw ang ilang altcoins na may kaugnayan po sa Ripple ecosystem. Ibig sabihin ay posibleng may domino effect ang institutional interest hindi lang kay XRP kundi sa buong crypto space. Marami po sa mga analyst ngayon ay mas positibo na ang pananaw sa short-term growth na XRP. Nakikita po nila kung magpapatuloy ang institutional adoption ay posible pong sumunod pa ang iba pang crypto assets na may matibay na use case sa totoong mundo. Sunod po nating katanungan ay ano naman po ang sinasabi ng kasaysayan ni XRP sa ganitong mga galaw? Hindi po ito ang unang beses na nagpakita ng malakas na rebound si XRP. Sa mga nakarang taon ay ilang beses na po siyang bumangon kasunod ng mga balita tungkol sa ODL partnerships at mga regulations. Ibig sabihin ay may mga pattern na sinusunod itong si XRP. Kapag may magandang balita o malaking partnership, ay agad po itong nagsisurge. Kaya malagang tandaan natin na sa bawat rebound na ito ay palaging may kasamang institutional activity. Kaya masasabi po natin na si XRP ay isang coin na malapit sa negosyo at mga bangko. Hindi po siya tulad ng ibang crypto na umaasa lamang po sa hype. Siya po ay may sariling real-world use case
na tuloy-tuloy na lumalawak or nag-i-expand. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano naman ang sinabi ng Ripple leadership sa mga galaw na ito. Isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas lalong lumalakas ang kumpiyansa ng market ay dahil po sa mga pahayag mula sa mga opisyal ng Ripple. Ayon po mismo kay Ginoong Brad Garlinghouse ay hindi po imposibleng ang XRP Ledger ay maging pangunahing daluyan ng global transaction. Para sa kanya, ang hinaharap po ng crypto ay nasa paggamit nito sa aktual na financial system, hindi lamang po sa speculation. Ang pananaw na ito ay nagbibigay po ng direksyon hindi lamang kay XRP kundi sa buong industriya ng crypto. At ayun, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts dito sa Pilipinas ay may dalawang mahalagang bagay po tayong dapat na pagtuunan ng pansin. Una ay ang posibilidad ng short-term trading opportunities. Dahil sa taas ng volume at bullish sentiment, ay posible pong magkaroon ng magandang entry at saka exit points para sa mga nagtitrade kay XRP. Pangalawa ay ang long-term na pananaw. Kung totoo po ang sinasabi ng Ripple na kaya po ng XRP na maging daluyan ng trillion of dollars kada taon, ay baka ito na ang panahon para pag-isipan nating isama sa XRP sa ating mga long-term holdings. Sa isang bansang maraming OFWs at may malaking remittance industry tulad po ng Pilipinas, malagang technology po ang hatid ni Ripple para mapabilis at mapamura ang pagpapadala ng pera. At bilang panghuli, para po sa akin ay napapanahon na para seryosohin natin itong si XRP. Hindi na po siya basta altcoin na nasa likod lamang ni Bitcoin at saka Ethereum. Ang mga galaw po niya kamakailan ay hindi lang base sa hype kundi sa aktual na paggamit sa tunay na mundo. At kung totoo na papasok pa ang mas maraming institution, ay baka ito na po ang simula ng panibagong yugto para kay XRP. Pero gaya po ng lagi kong paalala ay hindi po sapat ang hype at balita. Dapat ay pag-aralan po nating mabuti ang mga coin na ito na ating kung saan ay ating pinaglalagyan ng ating pera. Ang galaw po ni XRP ngayon ay isang magandang senyales, pero wag po nating kalimutan na bantayan pa rin ang market at maging responsable sa ating mga desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.